ang nabibigyan ng luwalhati ay ang Panginoon. Masarap pakinggan yung ganung patotoo na naririnig mo na ito'y isang biyaya, ito'y isang himala. Sapagkat kung ganang sa aking sarili, hindi ko kaya, hindi ako marunong. I am disqualified. Subalit dahil sa habag, dahil sa pabor ng Diyos, biniyayaan niya ako. Binigyan niya ako ng himala. Napakasarap pakinggan. Ito'y katulad ng isang gatas na nagpapalakas sa isang sanggol. Tere, ate, pakiredy mo yung ano. Na ang nakikita ay ang Diyos, nakikita yung kagandahan, kabutihan ng Diyos. Itinatago yung kanyang sarili. Ang napapapurihan ay hindi ang tao, kundi ang Diyos na siyang gumagawa. Tunay na siyang author and finisher ng iyot ng aking pananampalataya. Kaya masarap pakinggan. Masarap pakinggan sapagkat nakikita natin, naririnig natin ang salita ng Diyos habang sila'y nagpapatotoo. At iyon ang susi na kinakailangan konektado lahat ng ating mga patotoo, konektado lahat ng ating sinasabi sa salita ng Diyos na ating naririnig tuwing linggo, tuwing Biyernes or Huwebes at sa araw-araw ng ating mga buhay. Masarap ang ganon. Kaya ito'y nagbibigay ng katatagan, nagbibigay ng kalakasan. Masarap mapakinggan yung katulad ng isang agila na kahit siya nakaranas ng mga pressure bilang isang mag-aaral, kahit siya nakaranas ng isang pressure bilang isang guro na nagtuturo, malinaw sa kanyang kaisipan na ang lahat ng ito ay training ground lang sa kanya. Kaya sabi ko, wow, salamat Panginoon. Ang iyong ipinapasa sa amin ay isang fresh, bagong-bago, take one. At iyong isa naman ay, ano yung term na ginamit? Magayot. Magayot na. Na ang ibig sabihin, lahat kayo, lahat tayo may pag-asa. Pero 15 years na take, ay hindi pa yata yan yearling nagte-take. Mayroon pa na-miss yan. Baka mga 20 years na ni Ate Hane. Na ang ibig sabihin ng Diyos, nandun pa rin. May pag-asa pa. Kaya ang sabi roon sa sa Corinthian, mayroon 3 bagay na nananatili na kinakailangan wag ninyong kalilimutan ang 3 bagay na yan. Una, pag-asa, hope. Pangalawa, pananampalataya. At ang pangatlo, pag-ibig. Subalit sa lahat ng inyong kunin ninyo yung pag-ibig. Pag-ibig, unang-una sa Panginoon. Pag-ibig, pangalawa sa iyong kapwa-tao, sapagkat ang sabi sa banal na kasulatan, kapag nagawa ninyo ang bagay na iyan, natupad nyo na lahat ang utos sa banal na kasulatan. Ang isang bagay na dumating na iyong inaasahan, lumilipas ang hope kapag dumating na yung iyong inaasahan. Ganon din ang pananampalataya. Kapag dumating na ang iyong sinasampalatayanan, panibagong pag-asa at panibagong pananampalataya. Subalit ang pag-ibig, ito'y mananatili magpasawalang hanggan. Purihin natin ang Panginoon. At iyang pag-ibig na yan, na kung inyong pagbubulay-bulayan, iyan ang magdadala sa inyo upang kayo'y umiyak
Sapagkat iyang pag-ibig na yan ang ipinaranas sa atin ng Panginoon. Kapag ka inyong bubulayin kung paano ang Panginoong Hesus, iniwan niya ang kanyang pagka-Diyos. Siya'y nakapamuhay sa tao. Siya ay lahat ng bagay na kaya yan ay kanyang naranasan hanggang sa kamatayan. Subalit, ito'y kanyang ginawa para sa iyo at para sa akin. Kaya ang sabi ng Diyos sa kanya, ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Sabi mo sa iyong katabi, ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Kaya't ibinigay sa iyo niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang ikaw, nang ikay sumampalataya, nagkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Purihin ang Panginoon. Alam niyo ba, isang beses ako ay nag-ano ng video sa YouTube. Alam niyo ba, nakatutuwa ngayon ang nangyayari sa mga Muslim country. Napakarami ngayong mga Muslim na nako-convert na mananampalataya. Ngayon, ang Iraq, napakarami, napakalakas ng revival na ginagawa ng Diyos sa kanila. May mga Muslim na dati ngayon, mga radical silang mga Muslim, subalit sila ngayon ay radical na nangangaral sa iba't ibang lugar. Sila ngayon ang sigaw. Iniwan nila ang pagiging Muslim para kay Jesus. Kanilang naranasan ng pag-ibig. Kaya sabi ko, wow, ito yung sinasabi sa banal na kasulatan. Na bagamat sa Israel ay may bilang ang maliligtas, 144,000 ang nabanggit sa banal na kasulatan. Subalit ng kanyang ilingon, ang kanyang paningin sa kaliwa, sa kanan, sa hulihan, nakita niya ang hindi mabilang na napakaraming tao galing sa iba't ibang lahi na naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya kapag ka ikaw ay nakapokus sa ganon, bagamat ikaw hindi pumasa sa ngayon pa lang, hindi ka malulungkot, bagamat ang iyong kaluluwa, ang iyong soul ay sumisigaw. Bagamat ay nasasaktan, subalit ang iyong spirit ay mananatiling malakas, sapagkat ang lahat ng iyan, ang sabi sa banal na kasulatan, lahat ng iyan ay added blessing lang. Karagdagan lamang iyang pagpapala. Kaya ang sabi riyan na child of God, ito yung ating lesson ngayon. Child of God, a prince, a ruler. Sabihin yung lahat, I am a child of God. Huwag ninyong kalilimutan ang bagay na yan, sapagkat dyan nakasalalay ang iyo at ang aking pagtatagumpay. Kinakailangan mong malaman na ikaw ay anak ng Diyos, isang prinsipe at isang namamahala. Kaya ang sabi ron sa Genesis chapter 32 verse 28, at sinabi niya, hindi na tatawaging Jacob ang iyong pangalan, kundi Israel, sapagkat ikaw ay nakipagpunyagi sa Diyos at sa mga tao, at ikaw ay nanaig. Purihin natin ang Panginoon. Sabihin mo sa iyong katabi, hindi na Jacob ang itatawag sa iyo, kundi ang itatawag sa iyo ay Israel. Na ang ibig sabihin, hindi na supplanter, hindi na tuso ang itatawag sa iyo. Hindi ka na mang-aagaw, hindi ka na sakim, yun ang kahulugan ng Jacob. Kundi ikay tatawagin na ngayong prinsipe ng kataas-taasang Diyos, na ang ibig sabihin ay Israel. Kaya nang ikay maborn again, nang tayo ay maborn again, nahugasan ng banal na dugo ang iyo at ang aking kasalanan, ang lahat ng kasakiman, lahat ng kasalanan, lahat ng kabuktutan, inalis ng Diyos sa iyo. Ikay katulad sa isang Jacob na dati wala kang pag-asa. Dati hindi ka bayan ng Diyos, subalit ngayon nakasumpong ka nang kilalanin mo si Jesus bilang iyong Panginoon at sariling tagapagligtas. Iyan na ang pinakadakilang himala na pwedeng maranasan ng isang tao. Iyan ang pinakadakilang regalo na pwedeng maranasan ng tao. Iyan ay mas mataas sa pagpasa sa board exam.
Iyan ay mas mataas sa lahat ng kayamanan na pwedeng matanggap ng isang tao. Iyan ay mas mataas kaysa sa lahat ng karangyaan na pwedeng maranasan ng isang tao. Kaya huwag mong titingnan ang iyong sarili na isang kaababa. You are a somebody. You are not a nobody. Sabi mo sa iyong katabi, you are a somebody. You are not the nobody. Pag sinabing nobody, insignificant, no value. Kaya wag nating titingnan ng ating sarili na tayo ay mababa. Wag nating titingnan ng ating sarili na tayo walang halaga. Napakahalaga mo kung kaya't ikaw ay pinagkalooban ng Panginoong Hesus. Kaya minsan doon nagkakamali ang isang mananampalataya. Kaya minsan dumarating sa isang mananampalataya, siya ay nakatungo ang ulo. Walang lakas, hindi makapagsalita. Ang dahilan, hindi niya alam, hindi niya kilala kung sino siya. Kinakailangan mong makilala kung sino ka. Hindi ibig sabihin yung makilala, kundi iyong maipamuhay kung sino ka. At kapag nakilala mo kung sino ka, kung sino ang ng Diyos, malalaman mo, hindi ka papayag na ikaw ay api-apihin ng dyablo. You are a prince. You are not Jacob. Kaya nang siya'y magtagumpay, itong si Jacob na Israelita, siya'y nakipagpunyagi sa Diyos. At sa kanyang pakikipagpunyagi sa Diyos, hiningi niya na siya'y basbasan at siya'y binasbasan at sinabi, hindi na supplanter, hindi ka na magiging tuso, hindi ka na magiging sakim, kundi ikaw ngayon ay tatawaging prinsipe ng kataas-taasan, ruler na mamahala sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Purihin natin ang Panginoon. Ito yung dahilan bakit tayo ay pilit na binabatak sa presensya ng Diyos? Bakit ang ating mga anak, bakit ang ating buong sambahayan, nais natin na sila'y manatili sa presensya ng Diyos? Sapagkat hanggat hindi nababago at ang pwedeng makapagbago lang sa kaisipan ng puso at puso ng isang tao, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Ang presensya ng Diyos. You are a ruler. Hindi ka pangkaraniwan. You are a children of the Most High God. Ikaw isang anak ng kataas-taasang Diyos. Ikaw isang prinsipe. Tayo isang mamamayan ng isang monarkiya na ang ating hari ay walang iba kundi ang Diyos. Kaya ikay magkakaroon ng kaunawaan, magkakaroon ka ng kaliwanagan, at ang unawang iyan ay magdadala sa iyo sa isang kaliwanagan, at ang kaliwanagang iyan ay magdadala sa iyo upang ikaw ay magkaroon ng sinasabi sa banal na kasulatan, a spirit of sound mind. Spirit of sound mind. Kaya ang sabi roon sa Genesis, nais kong dalahin ang bawat isa sa inyo, ano ba talaga ang pagkalikha ng Diyos sa tao? Na ito yung ninakaw ng dyablo sa isang tao. Ito yung inalis sa tao nang siya'y magkasala. At ito ay nais ibalik ng Diyos sa iyo at sa akin, na sinasabi roon sa Genesis ng tao ay likhain. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan. Nang pasimula na lalangin ng Diyos ang tao, nag-usap ang Diyos Ama, nag-usap ang Diyos Anak, at nag-usap ang Banal na Espiritu. At sa kanilang pag-uusap ay sinabi niya, matapos niyang likhain ang lahat ng bagay na kakailanganin ng tao, ang sabi niya, likhain natin ang tao. At likhain natin siya ayon sa ating wangis, ayon sa ating larawan.
Kaya napaka-special ang pagkalikha ng Diyos sa tao. Hindi ka nilikha na kasing tulad ng isang unggoy. Hindi ka nilikha ng anumang, kundi ka nilikha ayon sa larawan, ayon sa wangis ng Diyos. Kaya ang sabi ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu, likhain natin siya ayon sa ating wangis. At matapos nating likhain siya, magkaroon siya ng kapangyarihan sa mga isda. Dominion. Let them have dominion over the fish of the sea, at sa mga ibon sa impapawid, at sa mga hayop, at sa buong lupa, at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. Ganito yung original na pagkalikha ng Diyos sa iyo. At ito yung ninakaw ng dyablo na ang tao ay magkasala. Nawala sa kanya ang kapamahalaan. At siya'y naalipin dahil sa kasalanan. At ang sabi roon sa 28, at sila'y binasbasan ng Diyos matapos siyang malikha. Ito yung basbas sa atin. Huwag ninyong kalilimutan na ang sabi riyan, at sila'y binasbasan ng Diyos, at sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magpala-anakin. Sabi mo sa iyong katabi, ikaw ay magpala-anakin. Be fruitful. Sa natural, yung mga walang anak, basbas sa inyo ng Diyos, kayo'y magpala-anakin. Subalit, ikaw ay magiging fruitful in all aspect of your life. Lahat ng mga kaloob sa iyo ng Diyos, ang plano niya, iyan ay iyong maparami. Sapagkat hanggat hindi mo yan napaparami, hindi nabibigyan ng kaluwalhatian ng Diyos sa iyo. At ito ang kinakailangan nating maunawaan. Ito yung basbas na ibinalik ng Diyos sa atin nang ikaw at ako'y sumampalataya sa ating Panginoong Hesus. Ika'y binigyan ngayon ng dominion, kapamahalaan. Na ang kapangyarihang iyan ay binigay sa atin ng Panginoon. Na kaya tayo ay minsan may pagkakataon sa ating buhay na hindi iyan nagmamanifest. Nalilimutan natin. At pinahihintulutan natin na ang dyablo ang siyang magpaikot sa ating buhay. Kaya mahalaga na nakakarinig tayo ng salita ng Diyos. Mahalaga na tayo nakakarinig at nakakaranas ng presensya ng Diyos. Kaya from the beginning, ang pagkalikha ng Diyos sa tayo isang prinsipe. Prince, nang ibig sabihin ruler, namamahala. Kaya kapag ka nauunawa ng isang tao ang kanyang posisyon, hindi ba siya magiging isang katalunan, kundi siya isang tao, isang mananampalataya na magtatagumpay. Kaya ang sabi roon sa awit 110 verse 2, pararatingin ng Panginoon ang setro ng iyong kalakasan. Mula sa Sion, magpuno ka sa gitna ng iyong mga kaaway. Magpuno. Ibig sabihin, maging ruler, hindi magpuno. Maging ruler. Ibig sabihin, ikaw ay maging isang mapagtagumpay na mananampalataya. Kaya nang naririnig natin ang isa sa nagpapatotoo, si Tere, lagi niyang natatandaan, lagi niyang binabanggit yung mga lesson. Yun ang susi, mga kabataan. Mga lesson, mga salita ng Diyos na nagbibigay sa inyo ng pagtatagumpay. Kaya kami nakikisaya, nakikigalak sa lahat ng tao at sa lahat ng mga
pinagpala sa araw na ito. Kaya ang sabi ron sa Matthew chapter 24 verse 47, katotohanang sinasabi ko sa inyo, na sa Kanya ipagkakatiwala ang lahat niyang pag-aari. Ito yung lahat ng mga nagtatagumpay. At ang sabi roon sa Lucas chapter 15 verse 11 to 32, ito yung pinaka-main text sa araw na ito. Mayroon dalawang tao, dalawang anak. Ang nasasabi riyan sa 11, at sinabi niya, mayroong isang tao na may dalawang anak na lalaki. At sa verse 12, at sinabi niya sa kanyang ama ng bunso, Ama, ibigay mo sa akin ang aking bahagi ng iyong kayamanang nauukol sa akin. At binahagi niya sa kanila ang kanyang pagkabuhay, ang kanyang kabuhayan. At hindi nakaraan ng maraming araw ay tinipon lahat ng anak na bunso ang ganang kanya. At naglakbay sa isang malayong lupain. At dooy inaksaya ang kanyang kabuhayan sa palunging pamumuhay. Palunging pamumuhay. At ang sabi riyan sa susunod na verse, at nang magugol na niyang lahat, ay nagkaroon ng isang malaking kagutom sa lupaing iyon, at siya'y nagpasimulang mga ilangan. At pumaron siya at nakisama sa isa sa mga mamamayan sa lupaing iyon, at sinugo niya siya sa kanyang mga parang upang magpakain ng mga baboy. At ibig sana niyang mabusog ang kanyang tiyan ng mga ipa na kinakain ng mga baboy, at walang taong magbigay sa kanya. Datapot nang siya'y makapag-isip-isip, ay sinabi niya, ilang mga lilang upahan ng aking ama ang may sapat at lumalabis na pagkain, at ako rito'y namamatay ng gutom. Next. Magtitindig ako, paroroon sa aking ama, at aking sasabihin sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyong paningin. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo. Gawin mo akong tulad sa isa sa iyong mga alipin. At siya'y nagtindig at pumaroon sa kanyang ama. Datapwat samantalang nasa malayo pa siya, ay natanawa na siya ng kanyang ama. At nagdalang habag at tumakbo at niyakap sa leeg at siya'y hinagkan. At sinabi ng anak sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyong paningin, hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo. Datapwat sinabi ng ama sa kanyang mga alipin, dalhin ninyo ritong madali ang pinakamabuting balabal. Isuot ninyo sa kanya, lagyan niyo ng singsing ang kanyang kamay at mga panyapak ang kanyang mga paa. At kunin ninyo ang mga pinatabang guye at inyong patayin, at kayo'y magsikain, at kayo'y mga tuwa. Sapagkat patay na ang anak kong ito, at muling nabuhay, siya'y nawala at nasumpungan, at sila'y nangagpasimulang mangagkatuwa. Nasa bukid nga ang anak niyang panganay, at nang siya'y dumating at malapit sa bahay, ay narinig niya ang tugtugan at ang sayawan. At pinalapit niya sa kanya ang isa sa mga alipin at tinanong kung ano kaya ang mga bagay na yaon. At sinabi niya sa kanya, dumating ang kapatid mo at pinatay ng iyong ama ang pinatabang guya dahil sa siya'y tinanggap niya na ligtas at magaling. Unawain ninyo, tatanungin ko kayo mamaya. Datapot naggalit siya, ayaw niyang pumasok, lumabas ang kanyang ama at siya'y namanhik sa kanya. Datapwat siya ay sumagot na sinasabi sa kanyang ama, narito, maraming taon nang kita'y pinaglilingkuran at kailan may hindi ako sumuway sa iyong utos at gayon may hindi mo ako binigyan kailanman ng isang maliit na kambing upang ipagkatuwa ko sa aking mga kaibigan. Datapwat nang dumating ang anak mong umubos ng iyong pagkabuhay sa mga patotot, ay pinagpatay mo pa siya ng pinatabang guya. At sinabi niya sa kanya, anak,
ikaw ay palaging nasa akin. Ang iyo ang lahat ng akin. Datapwat ang karapat dapat mga katuwa at magsaya tayo sapagkat patay ang kapatid mong ito at muling nabuhay at nawala at nasumpungan. Meron pa. Iyan ang isang kasaysayan ng tinatawag nating alibughang anak. At doon sa title na alibughang anak, para bagang ito'y pinatutungkulan lang ay yung kanyang isang anak na alibughang anak. At kung kayo'y aking tatanungin ngayon, sino sa dalawa o ano yung inyong nakuha sa kasaysayan ng alibughang anak na yan? Parati natin itong nababasa. Parati natin itong naririnig. At kapag ito'y ating nababasa, pagka ito'y ating naririnig, ang ating kaloob-looban ay naantig. Pagka ito'y iyong naririnig, pagka ito'y iyong binabasa, ano yung mga damdamin na nakukuha mo? Ano yung nabubuhay sa iyo? Ano yung lumalagay sa iyong kaisipan? Pahingin nga ng isang mic. Natatawa si Jeff. Jeff, ikaw, Brother Ray, pagka naririnig mo ito, ano yung kaisipan? Ano yung damdamin na lumalagay si... Natatawa. Inaantok yata kanginang kangulo. Biglang nawala ang antok. Alam niyo ba na ang kasaysayan ng alibughang anak na yan ay kasaysayan at kwento ng bawat isa sa atin? Ikaw ay katulad ng isang alibughang anak. Ikaw ay isang larawan ng isang alibughang anak na nang hindi mo pa natatagpuan ng ating Panginoon, ang iyong buhay ay ginamit mo sa palunging pamumuhay. Wala kang pagpapahalaga sa mga bagay na ibinigay sa iyo ng Panginoon. May mga mananampalataya at may mga tao kung kailan lamang kailangan, kung kailan lamang sila napunta ron sa kanto ng kanilang buhay, doon lang sila nagkaroon ng pagka yung nagkasakit na, naiisipan niyang bumalik sa Panginoon. Maraming ganun. May mga tao na kapag nabilanggo na, kapag wala nang matakbuhan, at saka lang nakikilala, at saka lang sila bumabalik sa Diyos. Kapag sila'y kanto na, sila'y napapaiyak. At marami ang ganan. At sila'y nagkakaroon ng kaisipan. At sila'y bumabalik. At kanilang sinasabi, ako'y babalik sa Diyos. At sasabihin ko, ako'y hindi karapat dapat, Panginoon, ituring mo na akong isang alipin. At nang ang alibughang anak na ito ay nag-iisip ng ganon at nang siya magpasyang bumalik, siya'y nanumbalik sa kaniyang ama. At nang siya ay nagsasalita sa harapan ng kanyang ama, Ama, ako'y nagkasala. Huwag mo na akong ituring na isang anak, kundi ituring mo na ako na isang alipin. Ang sagot ng kanyang ama, hindi pinansin ang kanyang sinalita. At kapag ini-imagine ko nang siya ay nagsasalita, ang kanyang bibig ay piniit ng kanyang ama,
tinakloban ng kanyang bibig. Ayaw niyang marinig ang ganong salita. Kaya siya'y sumigaw sa kanyang mga alipin. Magpatay ng mga pinatabang guya. Kunin ang pinakamagandang damit at ibihis sa kanya. At lahat ng mga magagandang tsinelas ay lagyan siya. At tayo'y magkatuwa sapagkat ang aking anak na patay ngayon bumalik, buhay, ligtas at walang anumang nangyayari sa kanya. Kaya ang sabi sa banal na kasulatan, sa isang kaluluwa na maliligtas, libo-libong mga anghel ang nagkakatuwa sa langit. Kaya nang ikaw ay magpasimulang magpasya na ikaw'y bumalik sa Panginoon, nang ikaw'y magsisi sa iyong mga kasalanan, hindi mo ba alam, libo-libong mga anghel ang nagkakatuwa sa langit? Sila'y nagkakatuwa na ang isang tao na makasalanan, dapat siya ay sa impyerno, dapat siya ay sa walang hanggang kamatayan. Subalit dahil sa kanyang pagpapakumbaba, dahil sa kanyang pagkilala, siya'y naligtas ang kanyang kaluluwa. Kaya libo-libong mga anghel ang nagkakatuwa sa langit nang ikaw ay magpasya na sumampalataya sa ating Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Mayroong mga tao na nagiging matuwid sa kanilang sariling kaparaanan. Kaya mayroong mga tao na makikilala, mayroong kayong makakashiran. Ayaw nila natanggaping sila'y makasalanan. Siya'y matuwid sa kanilang sarili. At iyon ang larawan ng isang kanyang kapatid. Na siya'y nagrereklamo, sabi, Ama, matagal akong naglingkod sa iyo. Sinunod ko ang iyong mga utos. Wala akong nilambag sa iyong mga utos. Ako'y naging mabuting anak, subalit kailanman hindi mo ako pinagpatay ng isang guya upang ako'y makipagkasiyahan sa aking mga kaibigan. At ang ama ay nalungkot sa kanya. At ang sabi niya, Anak, bakit ganyan ka? Anak, bakit hindi mo kilala? Bakit hindi mo alam ang iyong karapatan? Hindi mo ba alam na ang lahat ng akin ay sa iyo? Malaya kang kumuha, malaya kang magpakasaya. Ito yung dahilan bakit sa isang mananampalataya, kinakailangan tayo makarinig ng salita ng Diyos upang mabuksan ang ating ng ibig sabihin na itinuturo ng ating Panginoon sa kasaysayang iyan. Tandaan mo, ikaw ay isang anak at bilang isang anak ng Diyos, ang lahat ng pag-aari ng Diyos ay pag-aari mo. Ipamuhay mo ang isang malayang pamumuhay. Ika'y magpakagalak, ika'y magpakasaya sa paglilingkod sa Panginoon, sapagkat ang sabi sa banal na kasulatan, magpakaligaya ka sa Panginoon at ibibigay niya ang nasain ng iyong puso. Purihin ang Panginoon. Kaya habang nagpapatotoo ang dalawa, sabi ko, Panginoon, salamat, nakikigala kami sa kanilang kagalakan. Subalit mayroon kaming mga kapatiran na hindi nagsipasa. At alam namin na kanilang naunawaan ang iyong salita. Sila ay patuloy na maglilingkod sa iyo, sapagkat ang lahat ng iyan may tamang kapanahunan. Yes, sila ay malulungkot, sila ay iiyak, subalit ang lahat ng iyan na itatry ang ating karakter. Our character are being tested. Our character are being tried. At kapag na-test na-tried na ang ating karakter, patutunayan niya na ang Diyos natin pinaglilingkuran sa isang Diyos na mabuti. Purihin natin ang Panginoon. Kaya ang kasaysayang iyan ay patungkol sa isang probisyon. Ibig sabihin sa pagpupuno ng lahat ng iyong pangangailangan. Kapag nakilala natin kung sino ang Diyos natin pinaglilingkuran at kung sino tayo,
Mararanasan natin ang kanyang provision. Mararanasan natin ang kanyang proteksyon, ang potensyal, ang promotion, ang kapangyarihan, ang lahat ng iyan ay idaragdag ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya hindi ka matatakot, hindi ka gaanong malulungkot. Katulad ng ating narinig, kayo ay papailang lang sa bagyo na katulad sa isang agila at pagmamasdan ninyo at kayo ay patuloy na magtatagumpay sa araw-araw ng iyong buhay. Amen? Kaya nakakatuwa sapagkat tayo ay nakatigit-tigisa, subay, bumbong, kinagatan. At yan na nagsisimula ng pabor ng Diyos ay maranasan ng taga-subay matapos ang matinding pagsubok na patunayan kayo'y nagpatuloy at sa inyong pagpapatuloy diyan nagsisimula na ng inyong mga ulo ay itataas ng Panginoon. Siya ang tagapagtaas ng ating mga ulo. Kaya nakakadalawa na ang subay. Si Kat ay pumasa na rin noong nakaraan. Ngayon ay si Honey. Ano kaya, Honey, ang kaisipan ni ate mo? Ate mo ba yung isa? Si Meg. Si Honey ang ate. Kaya mararanasan natin ang pagtataas ng Diyos. Napapaiyak si Honey sa kanyang karanasan. Napapaiyak din tayo sa kanyang karanasan. At sa pamamagitan ng lahat ng iyan ay itatatag ng Diyos ang bawat isa sa atin. Kaya huwag tayong susuko. Tayo patuloy na maglingkod sa Panginoon sapagkat tandaan ninyo ang Diyos natin pinaglilingkuran, siya isang napakabuting Diyos. Amen? Kaya sa lahat ng ito, dito sa ating you are a ruler, at ito ay itutuloy na ating Brother Jerry. Sapagkat nag-message ako sa kanya, kaya anyayaan ko kayong tumayo. Tayong lahat ay tumayo.